Sino bang full Filipino na nanalo sa Miss Universe? Magandang tanong yan. Hindi ko nga alam. Si Gloria Diaz ba? Ewan ko. Si Ethel Buboy. Joke lang. Isang magandang gabi na naman po sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. Ito ang iyong boy, si Erwin. At ito naman si Kurt. Ulit na naman. Okay, so ang ganda ng topic natin ngayon kasi bilang Pilipino, napakarami nating toxic traits. Okay. And isa sa mga toxic trait na pag-uusapan natin ngayon, Kurt, anong atake natin ngayong gabi? Siguro pag-usapan natin yung colonial mentality. O sa madaling sabi, ano ba ang colonial mentality sa Tagalog? Kumbaga parang yung colonial mentality, like i-relate ko sa ating mga Pinoy dahil parang sinakop tayo ng mga Kastila. Kumbaga parang nagka-standard tayo na parang mas mababa yung kultura natin, so we always have to compare yung sarili natin. Oo. Like for example, ito yung pag-usapan natin, ito yung parang beauty standards. Yep. Like papansin mo ba sa mga Pinoy na lagi na lang kailan mistisa ka, mistiso. Oo. Kasi pag may team ka, parang ang pangit mo na agad, di ba? Ang tingin nila, di ba? Yeah, anong take mo doon? Actually, ang take ko dyan is, totoo yung sinabi ni Kurt doon, yung when it comes to beauty standards, totoo yun sa colonial mentality. Actually, isang factor pa lang yun. Yeah. Parang sa ating mga Pilipino, parang doon ko nakita yung parang nung nasa Pinas ako parang gusto ko rin magpaputi kasi parang yun yung ina-accept. Yung standards. Yun yung norm. Parang mas sa kanila, dapat maputi ka para pogi ka. Pero once na kayo manggi ka, moreno ka, morena ka, parang ang pangit mong tignan. Parang ganun yung yung tingin ko doon. Tapos parang ito, totoong storya to May na-meet ako sa gym one time. Napagkamalan ko siyang Pinoy. Kasi nga, alam mo yung mga yung mga Pacific Islander, yung mga taga Hawaii. Ano siya, actually Samoan siya. So taga Samoa siya, which is parang Hawaii din. So sabi ko, I thought you were Filipino based on your look. Sabi no offend niya, ba? No offend. Hindi naman, sabi niya, I get that a lot kasi nga parang mukha nga akong Pinoy. Tapos sabi niya, alam mo tas out of nowhere, parang nabanggit niya na, yun, alam mo, ang hindi ko, parang hindi ko nagustuhan sa mga na-meet kong Filipino is yung, imbis na maging proud sila na Pinoy ako, lagi nilang sinasabi na, did you know I'm actually part, parang half siya. Half breed. Half Spanish, half bred, half bulldog, half shih tzu. Yung mga ganun. Parang ang sinasabi, parang doon din ako parang na-awaken yung yung isip ko na parang bakit sa mga Pilipino parang ayaw natin na sabihin lang na I'm pure Filipino, masaya akong Filipino ako na wala akong ibang halo. Parang sa atin mas ka-proud ka kapag ka yung may halo ka. Parang unlike sa ibang kultura, actually napag-usapan namin to ni Jack na kapag halimbawa mga Hapon, proud sila na Hapon sila. Parang sa kanila hindi disgrace yung pagiging Hapon nila. Bakit sa ating mga Pilipino, hindi natin magawa yun na proud ako na Pinoy lang yung dugo ko, wala akong ibang halo, yung ganyan. Parang kailangan para maging acceptable ka sa mata ng iba, kailangan parang ipagyayabang mo na I'm part American, basta may halo ko, puti, half na ganyan. Siguro parang kasi napakalaking influence ng media. Kasi growing up, di ba, yung mga advertisement sa Pilipinas, mga commercial, syempre mga pampaputi. Totoo yan. Ano ba yung Eskinol? Ano ba yung sabon na orange? Yung likas papaya. Yung likas papaya. Ngayon yata sikat na yung Kojic ba? Kojic soap? Kojisan. Kojisan ba yun? Ewan ba na Kojic soap? And naalala ko, gumamit din ako nun. Tas yun nga, parang sabi ko sa sarili ko, nung nandito na ako, parang actually, din yung nakakatawang situation. Yung mga tao dito sa Western world, sila gusto nila magpa-brown. Parang baliktad yung gusto nila magpatan. So parang may nag-point out din sa akin ito sa TikTok kasi na-bring up ko to sa random thoughts. Parang sinasabi nila na parang gusto mo mag-stand out. Kasi kung halimbawa for example, sa Pinas, lahat tayo isa kulay. Parang in a way, yung mapapansin mo yung unique. Hindi kasi like balik ako dun sa sinabi ko sa media, yung mga artista lagi mga half Totoo yun. Like, as a bata sa Pinas, parang ayun yung sineset na standard sa'yo Oo. Di ba? Yeah. Parang kailangan mo maging ganyan yung itsura mo para maging maganda ka. Para maging maganda ka. Guess mo? Kasi, yeah, that's true. Diba? Totoo yun. Tsaka, yun nga, kasi marami din naman ako. Actually, ngayon ko na nga lang na-appreciate at tsaka tulong na rin ng social media. Parang, yung mga tao ngayon, even yung mga Pinoy na born dito sa ibang bansa, parang mas gusto nila yung idea na pure Pinoy ako. Na parang sa kanila ngayon yung idea na pagiging Pinoy is mas okay kesa yung
yung half-half ka. Not na, like, I'm not against that. Yeah. Parang sinasabi ko lang na parang meron na ngayon yung longing na mas gusto nila na, oh, I'm Filipino. Parang ina-admit nila na Pinoy ako. Ganyan. Yung mas proud sila, kumbaga. Parang mas alam mo nga, di ba nga sa basketball lang, sila Jordan Clarkson, Kuya JC sila Jalen Green. Parang, I don't know kung half Pinoy sila or quarter na lang. Pero parang yung ano nila, parang sobrang parang ina-advocate Si Jalen, nila. hindi naman siya parang, hindi nga siya half Filipino eh. Parang, Sobrang part na lang, onti diba? na lang talaga Oo. yung pagiging ano nila. siguro, hindi ko na pala sasabihin. Anyways, parang, sabihin ko na lang, parang, kasi, minsan siguro yung dahilan ng iba, parang, ano rin for show. Kasi, sa social media, ang pinaka-malaki nag-engage lagi mga Pilipino eh. Oo, So, actually, iba nga. Pagka diba? tayo mga Pinoy, di ba? So, yung mga Pinoy, parang, pag nakakita sila ng ibang lahi, parang sobrang, hospitable. Ganun. Oo, Doon na actually, uso yung totoo yun. Filipino baiting eh. Yeah. So pag may nakita sila na puti, nagre-review ng mga ganyan about sa Philippines, ang daming engagement. Yeah. Para magko-comment sila ng Battle of Yultong. Totoo. Kidding aside, parang aging proud to be Pinoy. Yeah. Ganyan. Yung bang actually, Jollibee. nararamdaman ko yan. Ewan ko nararamdaman mo yun. Yung tipong, ito lang nga sa mga, let's say, sa mga movies sa sinihan, like let's say sa Marvel. Oo. Nung lumabas sa Spider-Man, Si Lola? Si Lola na nagtatagalog. Sobrang proud ko kasi Oo. parang alam mo yun, sa ating mga Pinoy, hindi naman tayo yung laging, alam mo yun, yung mga Filipino, hindi sila masyadong up there when it comes to yung when it comes to sa mga movies. Yeah. Hindi tayo laging kasama diyan. So yung Pilipinas, hindi sikat diyan yung hindi ano yung bandera natin when it comes to that. Parang tulad na lang ng kapag nire-represent tayo ni Manny sa boxing. Oo. Talagang sobrang proud natin kasi imaginein mo na ang isa sa mga at one point isa sa pinakamagaling na boxer sa buong mundo, Pinoy. Pero yung mga Pinoy, nire-represent na nga ni Manny, minamak pa nila si Manny. Oo, di ba? Totoo Parang- yun. Totoo yun. Pinakilala ni Manny yung Pilipinas sa mundo eh. Yeah. Tapos parang, kasi yung nangyayari din sa mga Pinoy, yung English, parang minimeasure nila yung katalinuhan mo eh. Tsaka yung galing mo. Oo, parang hindi ka parang bobo ka, literally, Yeah. kung hindi ka marunong mag-English. And speaking of Masin mo yun, diba? pare, speaking of English, alam mo yung siguro ma-attribute ko din to sa colonial mentality, yung alam mo yung kasi naranasan ko to nung lumalaki ako sa Pinas, parang mas social ka tignan pag yung anak mo English speaking tas hindi nagtatagalog. Naranasan mo ba to? Like may mga nakasalamuha Oo, ganito. pero ngayon yata iba na eh kasi mga pinapanood na ng bata sa Pinas, Peppa Pig. Yeah, so parang I guess doon sa Mas mga influence na yun. gawa ng internet din siguro. Siguro yun. Pero noon, sa Yeah. panahon natin, totoo Kasi yun. parang sabi ko, hindi ko naman sinasabi na mali yun Wala akong against doon. Parang Yeah. ang akin lang, nasa Pinas ka eh. So, parang ang akin doon, what if yung anak mo hindi matutong magtagalog? Kasi nga parang ang gusto mong language, yung instruction nila right away is English. Tapos, hindi sila kasing, parang gusto mo, alam mo yung kailangan makuha nila yung paano magsalita ng English from like the Oo. Western world na yung accent nila, ganun. Parang, kasi sa Parang social na social eh. Ano, sa mga Pinoy, hindi ko nila lahat pero ano lang to, parang take ko lang as someone na lumaki sa Pinas is parang ang cool tignan kapag yung anak mo, oh shit, Inglesero. Parang saucy, ganyan. ito pala to. So, uso sa Pilipinas yun mga hip-hop ngayon. Oo. Ngayon, napapansin ko sa Facebook, hindi naman nila alam yung paggamit ng N-word Oo. ng mga Pinoy. Ay, hindi sila aware. Especially yung mga rapper. Yeah. Diba? Ewan ko kung nakikita mo lagi Parang nila sinasabi. tinothrow nila a lot without thinking na hindi naman talaga. Hindi naman sa parang woke tayo o ganun. Pero Yeah. anong take mo dun? Siguro kasi sa Pilipinas kasi ito magiging. Teka, napanood mo ba yung video na parang vlogger siya native? Oh. Tapos sabi nung naglalakad siya sa streets, sabi nung bata, Oh, what up? What up? What up, N-word, di ba? Oo, Alam tapos mo puro yun? bata yung marami Oo. sila. Pero hindi siya Oo. na-offend. Yeah. Actually, ang ko lang dun is, I think kasi sa atin sa Pilipinas, hindi ganun katindi yung awareness kasi hindi ka naman araw-araw nakakasalamuhan ng ng mga itim dun. Tsaka isa pa dun, tayo mga Pilipino, as much as I hate to say this, racist tayo eh. Oh, racist. Diba? Oo, totoo yan. Racist tayo. Isa sa mga toxic trait natin yun. So, parang sa atin, like, yung N-word na yan, parang, kasi sa atin ngayon, dito na nasa Canada, Yeah. Aware tayo kasi parang diverse yung culture dito. So, hindi ka lang Pinoy, hindi ka lang puti, hindi Especially ka yung mas nakakatanda sa atin. lang, diba? Sobrang racist yun. Tapos, I ito, know. sa trabaho may mga nakatrabaho tita. Oo. Kung sa Pilipino, grabe kung mambastos Pero pag sa ibang lahi, parang sinasamba nila Totoo yun. Kung sino pa yung kapwa mo Pilipino. Yeah.
Ang tawag nga namin dito yan, guys, sa Kiss mga- us, ano? Kiss as Pinoys. Kumbaga, halikpuwet. Halikpuwet, di ba? Yeah. Parang ang dating, hindi ko naman, kasi may nabanggit ko to sa random thoughts. Parang sabi nung isang nag-comment dun is, boss, wag mo i-generalize lahat kasi parang sinabi ko kasi dun, bakit yung mga Pilipino, knowing na mga Pinoy, hospitable naman talaga, tapos sila talagang accommodating sa mga tao. Pero parang mapapansin mo na may iilan na when it comes to ibang lahi, like puti or whatever, accommodating sila dun. Pero Oh. when it comes to sa mga sa mga Pinoy, tinatalo nila. Oh. Tapos sabi nung nag-comment, boss, what if kapwa mo Pilipino, pangit din ang ugali. Sa tingin mo ba, mapapakisamahan mo ba ng maayos yun? Unlike nung sa mga puti, is parang what if, ang mga puti kasi parang in general, wala naman pakiyan eh. Kumbaga parang pag ang kasama mo sa trabaho is mga puti, less drama. Oh, totoo. Unlike na pag Pinoy ang kasama mo, araw-araw yan. Tapos pupunayin lahat ng trabaho mo. Oo, like, Yeah. tapos uso palagi yung yabangan, yung mga ganun ba na yung mga ganung trait kaya sinasabi ko yung kasi totoong nangyayari yun. Hindi ko sinasabing lahat daw. Hindi ko sinasabing Hindi lahat. gine-generalize ni Erwin, Yeah, hindi lahat. Baka sabihin niya. Yeah, hindi ko sinasabing lahat. Pero kasi yung idea ko nung sinabi ko na kiss as sila sa puti is because parang ina-adore nila. Parang So tingin mo, rin yan, colonial mentality na rin yun, syempre. Di ba? posible naman. Posible, Kasi parang alam mo yung Ay, yung tinataksa ka nila Kasi eh. 'di ba parang pare, 'di ba pagka nagfa-fanboy ka o nagfa-fangirl ka sa isang artista, Yeah. parang gusto mong maging ganun. Kaya Oo, parang eh. ka din, yung parang kiss ask ka sa kanila na parang, can you do this for me? Tas kahit ano pa yan, sige, gagawin ko. Kasi para siguro learned behavior eh. Kasi bata ka pa eh. Ayun na yung pinapakita Oo. sa'yo eh. Yeah, totoo naman, Di ba? totoo yun. Oo. Pero I wish sana kasi sa atin sa schooling sa Pinas, parang merong sana tayong naging subject na, alam ko may subject na Filipino, Yeah. pero hindi talaga kasi yun yung subject na parang sa'yo na mahalin mo, maging patriotic ka. Okay. You know what I mean? Yeah. Parang alam mo yung maging proud ka kung sino ka, yung tipong kapag when it comes to parang kaya mo bang when it comes down to like kaya mo bang makipaglaban na sasabihin mo na like kailangan mong i-defend na yung ethnicity mo Filipino, hindi dahil sa you know what I mean? Parang kaya mong i-defend na Pilipino ako, hindi yung titiklop ka ta sasabihin mo Pilipino ako pero partly ako ganyan kasi nga na-colonize kami, yung mga ganong idea. Alam mo yung issue sa TikTok, merong Korean guy, medyo tan siya eh. Tapos na-offend siya dahil tinawag siya na Pinoy. Ewan ko kung nakita mo na yun. Hindi ko pa napanood to. Oh. Talagang like na-offend siya kasi Oo. ayaw niya dahil ba sa Siguro kulay parang kasi yung sa ibang lahi, parang tinitignan nila yung Pilipino na inferior race. Pero narinig ko na rin yan parang hindi ko alam kung sino nakapagsabi sa akin na kapag nagpunta ka daw sa Korea, parang ang tingin daw ng mga Koreans sa mga Pinoy is yun nga, inferior. Oo. So I don't know kung bukod sa fact na na-offend siya dahil napagkamalan siyang Pilipino, is yung idea nga na ang tingin namin sa mga Pinoy inferior. So sino ka para sabihin na Pinoy ako yung ganong idea. Tapos daw sa Hong Kong, parang racist yung mga sa Pinoy. Siguro, Kasi nga yung DH. shoutout naman sa mga Oo. DH, yung mga nangangatulong. Like, magandang trabaho yan. Pero parang, syempre, parang inaano nila na pag Pinoy ka, parang maids. Parang in-associate nila in-associate nila yung Ay, yung parang, magiging trabaho. yung parang ayaw ko sa mga Pinoy. Parang, pag nagagalit sila. Na. Ganun. Like, kunyari parang siya, Pinoy maids, ganun. Yeah. Tapos, pero pag si Manny, lagi nilang minamak sa kalokohan. Alam mo yun? Totoo yun. Parang walang magandang nangyayari. Yeah, totoo yun. Parang ang tingin ko lang dun is... Sa Dota, yung trash talk sa Dota eh. Oo, yeah. Yung mga, yung minamak nga nila na, especially pagka yung nasa ibang Hindi namin ini-hate yung mga nakakatulong. Like, Yeah. Shout out sa Actually, mga OFW. Oo, Yeah. ang laki ng hirap ng mga Yeah, yan. Yung mga DH na yan, iniiwan nila yung mga anak nila. Oo. Isipin mo, iiwan mo yung anak mo, maliit pa, at the expense para mag-alaga ng iba. Tapos yung anak mo hindi mo maalagaan, tapos ang ginagawa mo sa ibang bansa is nag-aalaga ka ng ibang bata. Totoo. Siyempre ano na lang yung tawag dito, yung mararamdaman mo bilang anak, Totoo, 'di ba? totoo, Parang yun lang. Kaya yun, so ibabalik nga tayo dun sa colonial mentality. Isa rin diyan yung parang naramdaman ko yung imbis na tangkilikin natin yung sariling atin. Mas gusto natin laging imported goods. Alam mo yung mga ganun na parang ayoko ng kasi yan made in the Philippines, local yan, local. Pero
ngayon, ayos na rin sa Pilipinas eh. Kasi ang daming mga clothing brand ngayon eh. Okay nga eh, di ba? Ewan ko, nakita mo yung High Minds, masyado lang Maganda rin. sinusuportahan. Di ba? Ang ganda rin. DBTK. Yeah. Di ba? Actually, okay yun in a way. Kasi parang in a way, hindi ko alam kung Support local. Pare. bukod sa nag-expand yung tao, I think umokay din yung mga designs. I don't know kung yun, pero kasi parang sabi ko minsan sa sarili ko, yung Pilipinas siguro is hindi magiging parang hindi siya katulad nung ngayon. Kung halimbawa tulad ng Korea, tinangkilik nila yung kanila, tinan mo nasan yung Kia ngayon. Nasan yung Hyundai, nasan yung Samsung, nasan yung LG. Lahat yun, tangina alam mo na Korean brand. Sa Pilipinas ba may lumabas na ganun? Like, you know what I mean? Ano ba sikat na Filipino brand sa tingin? Yun nga, di ba? Doon Na pumapasok. tinakilik sa international. Yung baga, naging international. Kung meron siguro, baka hindi lang natin naririnig. Di ba? Parang ako Pilipino na ako, pero wala akong maisip. Hindi ko alam kung parte din ako ng problema na hindi ko rin tinangkilik yung sariling atin. Kasi nung ako, aaminin ko, nung bata ako, parang sa Pilipinas, halimbawa, bibili ako ng black shoes. Alam ko, yung pang school shoes, merong yung mga brand na... GB. Pinay brand yun ah. Filipino brand, yun nga eh. Pag may Rusty Lopez. di ba? Rusty Lopez pare, black shoes. Pag may GB, Rusty Lopez, makakita ka ngayon ng Calvin Klein. Ay shit, gusto ko Calvin Klein kasi pare Calvin Klein yan. Ganun ako mag-isip. And only to think ngayon na parang yun yung mali. Kasi kung sinuportahan ko, isa ako sa problema, sinuportahan ko yung sariling atin, and possibly, baka yung GB pare nasa ibang bansa na. Ano ba mga Musgear? Yung hammerhead. Hammerhead, di ba? Imagine mo pare. Bench. Imagine mo, bench. Alam mo yung bench na towel? Oo. Sa mga nagbe-bench towel, pinantatakip nyo lang sa mukha nyo. Di ba? I wish kung yun talaga is parang, I guess sinusuportahan naman, pero I don't think ganun siya kalakas yung suporta na, you know what I mean, na to the point na magiging parang magiging export good siya sa, hindi ko naman din alam baka rin nagiging export good siya, hindi ko lang alam. Kasi imagine mo pare yung GB, lumaki. So, ni Jack yun habang nag-welding. Naka-black shoes siya habang nag-welding. Isipin mo. May takong. Still to. CAA approved. CAA approved. Diba? So, yun. Tapos, isa pa sa napansin kong baka epekto baka. Tsaka sa Marikina. Hindi nga pala. Yun. Sikat kayo sa speaking diba? of shoes Marikina. Diba? The one and only. And going back nga dun sa colonial mentality, yung sinasabi ni Kurt na beauty standards, hindi ko alam kung kung bakit nagtataka din ako. Sa lahat ng napanood kong, hindi ko alam like I said, sa lahat lang ng napanood ko na Miss Universe, lahat ng mga talent doon, madalas, yung umaabot sa Miss Universe na representative ng Philippines. Half, di ba? Half sila. Yeah. Walang walang yung... Words back. Yeah. I guess hindi lang naman basehan ang yung itsura. Di ko alam kung tulad nila Pia Wurtzbach, sila lang talaga yung mga magagaling sumagot. Kasi kailangan mo rin ng brains eh. Sila din diba? Kumbaga, hindi ko alam kung binasihan lang ba nila to dahil mas maganda siya gawa nung meron siyang halo. Sino bang full Filipino na nanalo sa Miss Universe? Magandang tanong yan. Hindi ko nga alam si Gloria Diaz ba? Ewan ko. Si Ethel Buboy. Joke lang. Extra challenge. Alam mo extra challenge? No. Paborito ko yun dati. Hindi ko alam. Si Gloria Diaz nga alam yata. ko si Gloria Diaz yata nanalo na. Teka, sino bang si Megan Yang? Hindi. Yang pare. Yang so, Money. Batang-bata. Yang. So hindi. So sino pa? Alam mo na si Gloria Diaz. Hindi rin si kasi yung mga sumali na naalala ko recently, sila Catriona Gray. Apelido pa lang. Hindi Sino bang huling sumali? Hindi na ako na subaybay. Hindi rin naman ako nanonood. Parang nakikisubaybay na huli lang. Huli ko napanood nun si Catriona. Yung naglaban, Labawok. Michelle D daw, sabi nung bystander natin. Si si Michelle D. Si Maxine. Maxine Medina. Baka na ma-incheck yun, D. Oo nga, hindi ko na, basta anyway, yun nga. Yung parang yun lang. Kasi sabi ko nga, parang sa atin, at saka, alam mo, hindi ko alam kung sino nakabanggit sa akin, hindi ko alam kung si Jules yung tungkol sa Spain, kapag magiging citizen ka, it only takes 2 years. Bakit? Kasi nga kinolonize tayo ng ganung katagal. Pero kung ibang lahi ka, it has to be 10 years. Grabe naman yun. Yeah. Pero ang tingin pa rin daw nung iba hindi lahat. Sa mga Pinoy. Ibang Kastila is yun nga mababa. Kasi nga, yung tawag ng mga Kastila sa mga Pilipino dati is Indio. Which is, I think, like sa atin, sa Tagalog is parang tanga or bobo, ganun. Kaya ba yung katumbas ng N-word sa atin? Ito yung...
Hindi naman siguro. Or Indio. Madami Indio. Oo, may Indio pass kami kasi Oo. isa kaming Indio. Oo. Pwede Pero namin sabihin yun. pero kasi technically kung kung May I-pass kami. iPad. Oo. Kung usapang N-word Ilang lang, years ba? 360? 360 years ba? Tayo na-colonize. mga 370 some. Yeah, sa mga Ata, ka-Indio natin. mga ka-Indio, mga ano. Tsaka isa pa, actually, in a way, I would say na, parang, I wouldn't really say may NPAS yung mga Pinoy. Kasi, may mga Aita sa atin eh. May mga Negrito sa atin eh. Yung mga baluga sa Diba? Pampanga. Baluga ba tawag? Ganun tawag nila eh. Sabi Oh? ni Jules. Baluga. Sabi nila daw, di ba bumababa sila ng bundok? Ang pinapangalan daw, Palmolive. Oh, talaga? Oo. Dahil Titan Gel. Siguro, wag naman Titan Gel. Kasi pagbaba nila, Jolly. pagbaba nila sa bundok, parang unique yung pangalan na yun. So Unique. pag-agakit nila, ay yung pinapangalan nila. Wag naman Palmolive, Titan Gel. Wag naman Natawa ako dun. Premier, mga Alaksan. Alaksan. Guys, totoo ba to sa Totoo mga ba? Ako, narinig sa ko mga lang yan, nakakaalam ng history? Oo. Totoo ba tong sinasabi ni Kurt Hindi na namin minamak yung kapwa Pilipino Oo. namin. Pero yun nga, Narinig kasi lang namin. sa atin sa Pilipinas, parang actually hindi ko rin alam sa nagmula yung mga Negrito, yung mga Aita. Pero technically Pilipino sila, pero mas sila, yung complexion nila, mas maitim na Oo. kaysa sa mga kayumanggi na katulad natin, di ba? Like isa pa yung hindi ko alam kung parte din to ng yung sa beauty standards, yung mag-a-apply ka sa work, kailangan may picture yung resume mo. Ayun yung sinasabi nila na pleasing personality. Makikita mo ba ang personality base sa picture? Kaya nga parang na lang nila yun paek-ek na lang nila yun Parang hanas na lang yun. Pero pag literal kung hindi pa masa yung itsura mo, Oo. hindi ka nila i-hire. Parang... Kasi na-imagine ko, maiintindihan ko kasi nabanggit ko nga to dun sa random thoughts. Kasi hindi lang sa pati may height requirements pa sa ibang trabaho, di ba? Magtataka nga eh. Di ba? Isipin Dito mo, wala naman. Isipin mo, magtatrabaho ka ng let's say data entry job. Yeah. Ano mo yung height dun? Magta-type ka lang na magta-type. Kailangan mo ba ng picture dun? Meron pa, may malapit pa dyan pare, kailangan may religion. Oh. Tapos may isang nag-comment sa random thoughts natin na hindi daw siya natanggap sa work kasi Dahil? daw parang iba yung parang iba yung pananaw niya when it comes to religion kasi yung iba nga atheist or something. Parang may bearing siya. Kumbaga, putya, ka pala, anti-something Anti-Christ ka, yeah. Yung mga ganyan. Parang sinabi nga niya nun na daw, ito pala nakakatawa, yung comment niya, available po ako mag-work ng Sunday. Tapos sagot sa kanya nung matandang HR daw, ay nako iha, medyo pangit naman tignan niyan kasi nga ang Diyos nagpapahinga ng Sunday, dapat yan Lord's Day. Parang Chick-fil-A, Di ba? Chick-fil-A. Tapos sabi ko sa kanya, di ba nga dapat parang kasi sa atin dito kapag mas more available, let's say available ka mag-work ng Monday to Sunday, parang mas malaki yung chances mong ma-hire. Kasi mas available ka. Unlike nung iba na may certain days ka na hindi ka pwede, parang hindi siya nag-work dun sa kung ano man ina-applyan mo. Kaya yun yung napansin ko. Tapos meron pang marital status. Single or married. Oh, yeah. Tapos pag over 30 plus ka, di ba? Di ba? Parang yun nga, actually na-open up ko din yan sa random thoughts natin na bakit tinitignan yung edad ng, let's say hanggang, ang kaya lang nilang i-hire hanggang 35. Tsaka walang nape-permanent sa atin. Ano ba? Sa Pinas, di ba? Oo, palaging contractual. Di ba? Ayaw nila magbayad ng kung Benefits. anumang benefits o retirement, di ba? Tsaka napansin ko nga doon, parang Lagi na ang take ko may doon endo sa pare, yung sa pagka mag-hire ka ng mas matanda. I think that's okay kasi ang kukunin mo doon sa matandang yun is yung experience niya at saka yung wisdom niya sa work. You know what I mean? Kasi let's say kukunin mo lagi puro bata. Totoo. Obviously, ano yung seniority niya towards doon sa work? Yung kumbaga yung kailangan mong i-hire mo siya based on dun sa number of years ng experience niya sa trabaho. Hindi yung putya, old and gray na to. Hindi ko na to tatanggapin. Kulubot na eh. Parang, ang take ko dyan siguro kasi, kasi dito sa work ko, yung mga matatanda, binabuyout na nila Kasi para... Mas malaki yung rate nila. Mas malaki yung rate nila, tapos hindi sila as productive ng mga young guys na nagtatrabaho. Pero itong pinag-uusapan natin para ilang taon, like 60s naman, di ba? Matagal na sila nag-work. Yeah. Imagine mo sa Pinas, ang pinakamatanda Kasi baka 35 sa or 40. Sa Pinas, wala naman kasing union Oo nga, totoo yun. Yeah. Di ba? So kaya nilang gawin Dito, yung kahit na Tapos ang masakit nun, wala kang choice. Tapos sa Pilipinas, business perspective, parang you're easily replaceable kahit sino. Kahit pwede sino lang, ka naman, totoo. kahit ba? ilang years ka nag-work sa kanila, wala silang pakialam sa'yo kasi. Oo.
Kasi umalis ka ngayon, bukas makakahanap ako Oo, ng makahanap kapalit. siya ng bago. Oh, Yeah. mas bata sa'yo, mas masipag. Yeah. Totoo yun, Diba? totoo naman. Tsaka sa hirap ng buhay sa atin sa Pinas, kahit na hindi nag-work yung work condition sa'yo, kukunin mo kasi pare kailangan mong mabuhay. No, Kumbaga nakakaawa survival din na talaga, hindi yung mamimili ka pa ng work, yung ganun. Anyway, talk up this episode pare. Anong maipapayo mo sa atin sa mga viewers natin aside from Battle of Yultong? Battlefield. Anong i-advise mo? Para sa akin, maging proud na lang kayo na Pilipino kayo. Kasi Oo. tayo mga madami na contribute sa mundo eh. Kahit saan ka magpunta sa buong mundo. Oh, May mga Pilipino na worker, di ba? Para tas very tayo, hardworking. Di ba? Totoo yun. Isa yun sa mga katangian ng mga Pilipino na totoo. Dami man drama pero Yeah. ganun totoo talaga yun. eh. Siguro kultura na rin. Totoo yun. Kultura Especially yung na. mga nambubuli sa work, di ba? Oo. Hmm. Embedded na sa atin yun yung pagiging ganun. Tsaka mag-a-add lang ako doon sa sinabi ni Kurt na yun na totoo yun guys, maging proud kayo sa pagiging Pilipino nyo. Parang sa akin is parang hindi man ako, let's say, puta pare, James Reid tapos ako. It doesn't make me any less of a person kahit na hindi ako kasing katulad half ni James Reid or ano. Kumbaga alam niyo yun, like parang mahalin nyo yung sarili nyo. Kasi parang mahalin nyo yung pagka-Pilipino nyo, yun. Oh, parang tayo. Kaya nga tayo gumagawa ng podcast na Tagalog. Nasa Canada na tayo, di ba? Oo, yun. Isa pa Para yun. may mga makarelate yung mga Pinoy sa atin na Yeah, pares isa pa ng yun. struggles natin. Ewan ko, kasi ang weird kasi ang pangalan ng podcast natin, Katarantaduhan Podcast. Pero yung mga topics Pero yung mga natin, topics natin kakaiba eh. awareness, Oo. inspirational, mga halo-halo eh. Pero yun nga guys, yun mahalin nyo yung pagiging Pilipino nyo. Hindi man kayo half, it doesn't make you less of a person. Alam nyo, hindi nasusukat ang ganda sa base sa kung half ka or whatever. Talaga ba? I think so. Kasi ako, sa akin naman, di ba, ang mga type kong Pinay, mga morena. Malas yan, Landin Lustre ba? Nadine Lustre pare, Ayun, mga Ayun pala mga Katniel. type. Mga Katniel Si tuloy. Summer, yung aso ni Catherine. yung aso ni Daniel Padilla. Loyal. So Anyways, anyway yun na. guys, thank you sa pag-tune in Oo, sa sana nag-enjoy episode kayo na sa to. Hanggang episode sa na to. muli. It's your boy, Erwin. And it's your boy Kurt. Peace!